What is up, YouTube? Welcome to the first ever episode ng aming podcast. We've been meaning to make this podcast since last year noong una akong mapasok sa trabaho. Ako si John, kasama ko si... Ako po si Romar. Kami ay mga media professionals at nagtatrabaho kami sa Radyo Veritas bilang mga production assistant at dumaan din kami sa pagiging program researcher. So, Romar, pakilala mo muna yung sarili mo. Ako po si Kuya Romar. And I'm 29 years old and nag-graduate ng BS Mass Communication sa PAY. Tasan sa and program director / program assistant sa Radyo Veritas ng 2 years. Ako naman si John. Graduate ako sa University of the East Manila. Yun, broadcasting din yung course ko. Nagtatrabaho ako sa Radyo Veritas for about 2 years na rin. Dumaan kami sa pagiging researcher parehas, nagsusulat kami ng scripts, nag-a-assist kami sa mga anchors, at narinig nyo rin yung mga bosses namin on air. Kaya kung may mga kapanalig dyan na nakikinig, medyo familiar na yung mga bosses namin kasi kami yung nagta-time check din minsan. Gusto ko lang din i-add na kami ay sa recently 28 Golden Dove Awards ng TVP. Yung mga pieces namin after Rainbow Vlog, yung screen ko is finalist sa 28 Golden Dove Awards ng TVP. Yung sinasabi ni Romar yung sa amin, kasi gumagawa kami ng mga script as researchers at saka mga production assistants nga, gumagawa kami ng mga scripts na naririnig niya sa radyo. Tapos unexpectedly, pareho yung mga material namin, especially yung kay Romar, na-nominate sa KBP Golden Dove Awards. So, para sa akin, yun yung pinakamalaking achievement. Kasi sa akin, hindi ko siya solo na sinulat. Yung kay Romar kasi, siya lang mag-isa yung nagsulat nung script, tapos na-nominate sa Golden Dove Awards. Eh yung sa akin, nag-ambag lang ako, kumbaga. So, co-writer lang ako. And yun, para sa akin, Di ba? as a media practitioner, isa yun sa mga pinakamalaking achievements na masasabi ko. Pwede na kami mag-retire. Bilang mga, di ba? Kung narinig ko sa Radyo Veritas, kami yung kadalasang time check. Mga kapanalig ang ating Philippines Tantaan. Hi! Tenten. Voice over. Nag-voice over din kami ng mga vlogs na ginagawa ng co-workers nila. Ano yung pinaka hindi ko malilimutan experience sa loob ng 2 years na nagtatrabaho? Ano na? Auto. Siguro yung araw na na-hire ako. Kasi yung parang validation na nasa mundo ka na ng media. Yung trabaho mo ng 4 na taon sa kolehiyo, magamit naman sa office. Alam naman natin na hindi lahat na nakagraduate. Natutumpok yung tinapos nila. So, hindi ko naman salamat ito mga kasabayan ko, pero karamihan kasi sa mga batchmates at classmates ko pumasok sa BPO industry, ganyan, or nasa ibang field ng work na hindi aligned sa tinapos, but still hindi naman natin naman dito. So, struggle, and we should be proud of that. Sa akin ang tanong mo sa akin, may tanong ka ba sa akin? Sige, sagutin mo rin yung tanong mo. Ano yung pinaka-hindi makakalimutan sa Radyo? Hindi ko pinaka makakalimutan sa Radyo Veritas. Siguro kasi nature na natin yung parang sa pagkakamali lang tayo titingin. So yung isa sa mga hindi ko pinaka malilimutan yung time na nag-joke ako habang nagta-time check. Eh syempre yung Radyo Veritas naririnig siya nationwide, di man Mega Manila. Naririnig siya nationwide kasi nasa social media rin kami. So worldwide pa nga. So yun, nag-time check ako. Siyempre, first timer ako sa trabaho. Tapos yun, nag-stumble ako on air. Tapos, dead air siya about 10 seconds. And yun hindi ko makakalimutan. Pinaka nakakahiyang nangyari sa akin bilang media professional. Pero yun, sabi nga nila, mistakes are part of the journey. At patuloy tayo lumalago. Hindi ka lalago kung hindi ka nagkakamali. So, isa rin sa mga excited ako sa Radyo Veritas dahil hindi pa pumasok dito sa college life namin, nag-aral namin history ng media. And sa sinabi yung history sa Radyo Veritas, malaki yung ginampanan ng Radyo Veritas sa martial law. Kasi sa Radyo Veritas inere yung panawagan ni Cardinal Sin na lumabas yung mga tao, pumunta sa EDSA, sumpahpahan sila, Enrile, ganyan. Yun. Sa mga malalaking ginampanan ng Radyo Veritas sa kasaysayan ng Pilipinas yung pagpatalsin sa Regimeng Marcos noong martial law. Actually, hindi lang siya number 1 faith-based Catholic radio dito sa Pilipinas. Yun nga yung tulad na sinabi ni Robar. Malaki yung ginampanan niya sa ating kasaysayan.
Kasi doon nga na-ere yung sinasabi ko naman kanina, doon na-ere yung panawagan ng Cardinal Sin. At dahil sa Radyo Veritas, isa yung Radyo Veritas na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng people power at kung bakit natin pinatamasa yung demokrasyang meron tayo hanggang ngayon. Saka doon rin naririnig natin siya, ano? Ang siya pa yung lang. Ray Langit. Hindi, Sino yun? ano yun, mga sikat na anchor. Ray Langit. Saka, buhay pa naman siya hanggang ngayon. Nasa ibang stasyon na. Sikat siya ng mga 90s, 80s yata. Ray lang. Tsaka na-feature na din siya sa mga pelikula. Mamaya na yung mga hard-hitting questions natin. Siguro mga chill lang. Ano yung isang bagay na proud ka sa radyo, sa work, sa radyo Veritas? Sa work kasi totoo lang, pinaka-paborito kong bagay dun sa work natin, naririnig tayo sa radyo. Naririnig yung mga boses natin sa radyo kasi meron tayong platform. Though hindi pa naman kami nakakapag-anchor pero soon. Pero reflex na lang natin mga Yun. yung mga tito mo Kasi dati kapag kapag high school ka pa lang halimbawa, tapos nakikita mo yung mga nasa TV, tapos alam mo na yung gusto mo na parang gusto mong makita sa TV, ganyan. Tapos ngayon, medyo adult ka na, tapos naging katotohanan na siya. Pero, pinangarap mo ba dati na makapasok sa radyo? Sa radyo Veritas? Hindi, kasi totoo lang. Nalaman ko lang kasi yung Radyo Veritas nung after ko pag-graduate, sa totoo lang. Pero dati hindi ko talaga goal sa radyo. Gusto ko talagang makita sa TV. Gusto ko maging sportscaster. Ganun. Dati gusto ko mag-cover ng basketball. Pero habang tumatanda kasi nagbabago na rin yung hilig. Nag-quit na ako sa basketball. Tapos nahihilig na ako sa mga combat sports, boxing, ganyan. Yun yung mga gusto kong i-cover ngayon. Ikaw ba? Pinangarap mo bang mapunta sa radyo dati? In a way, kasi history kita po eh. Ayan. So kapag Radyo Veritas kasi, sabi ko kanina, ang laki ng ambag niya sa kasaysayan. So para sa akin, gusto kong matamasa yung glory na yun ng Radyo Veritas. Malanghap yung hangin sa Veritas. Pero ayun, nung naging mass comm student ako, pinaka-gusto kong mapasok na larangan is yung filmmaking. Yan, pagka-direct, sa production, ganyan. Kasi nakaka-enjoy siya. Saka naka-excite bumuo ng scene by scene, tapos in couple of months may isang buong pelikula na siya. So doon ako nag-enjoy dati. Sa radyo naman, hindi nagkataon na hindi ko sinadya na pumasok sa radyo kasi marami nagsasabi na medyo maganda daw yung timbre ng boses ko, bagay na bagay daw ako sa radyo. So hindi ko naman siya sinadya na gamitin talaga para mapasok sa radyo. Nagkataon lang. Siguro isa rin sa mga naging batayan bakit ako natanggap sa radyo Veritas. Siguro para maging fair din, para to answer din yung question na tinanong ko sa kanya kanina, ano yung pinaka-proud ako sa radyo Veritas. Maliban sa history, work environment para sa akin, maganda. Hindi siya toxic. Kasi kapag sinabing DJ, diba, narag-narag kasi kailangan mabilis yung galawan mo. Pag may pumasok na news, kailangan mag-order, ganyan, kailangan mag-order. Sa amin, technical hindi naman siya pero fast-paced masyado. Fast-paced man pero hindi siya Hindi siya intense. May intensity pero hindi siya yung parang tipong nakaka-apekto sa mental health mo. Yung mga kasama mo, hindi yung pababayaan ka sa task mo. Tulungan ka, syempre kasi sila yung experience. Yun ang gusto ko yung magandang environment. Lahat ng tao, pwede mo sakayan yung trip. Masaya sa radyo. Kaya ulit ako pang-ampar. Hello, Father Friday. Father Jason tsaka Father Kaloy. Kasi ang ganda ng mga time nila. Minsan, about philosophy, ganyan, theology. Kasi ang galing nila. Si Father Jason Lagwerta, tsaka si Father Kaloy. Sa akin naman, yung pinaka-paborito kong programa doon, tsaka yung lahat ng mga anchors nila, Our Father in Heaven. Yung alas 7 ng umaga tuwing linggo, napapanood natin sina Brother Non, Brother Ara, Brother JB, tsaka Brother Theologay. Lahat sila mga theology majors, tapos yung sobrang solid ng
sobrang solid ng mga sharing nila, mga insights nila, hindi mo maririnig sa mga typical na mga sermon at preaching sa simbahan. Kasi, kumbaga they go deep. Napaka-technical nung mga sinasabi nila, hindi lang basta yung mga general knowledge na madalas natin maririnig sa mga iba't ibang faith-based program. Para ka na rin every Sunday pumapasok sa theology school. Oo, yun nga rin yung napapansin Gusto ko. ko doon dati. Kasi ang lalim ng explanation. Yung, sa ano kasi, sa theology, kahit yung simpleng sa mga iconography, yung paintings about the paint, nangyari nakagin yung kamay, meron siya marami na symbolism. Nakagin mo kasi teacher, yung siya. Nakagin mo yan, sa Jesus na ganyan siya, ibig sabihin nagtutulog siya. Ano ba ibang symbolism? Meron pa ba? Fish, alam mo ba yung fish? Fisher of men, yun ba yun? Yung fish kasi ang tawag doon peace. So sa church history, pina-persecute pa yung mga early Christians. Yung symbol, hindi sila pwedeng mag-explain ng na kahit ano bang related sa faith kasi nga pag nalaman ng mga person papatayin sila ganyan pa-torture Sa Roma. Oo. So nung na-exile na yung mga umalis yung mga mananampalataya sa Rome, ganyan, naglakbay sila. Kasi Greeks, ganyan, nakakuha sila ng symbol na fish. Tapos, hindi ako nagkakamali yung fish sa Greek. Ano siya? Ichthys. I-C-H-T-Y-S yata. Ichthys. Tapos ang ibig sabihin doon, meron siyang ibig sabihin sa Latin yata. May di ka sa Veritas na Iglesia, di ba? Jesus something. Basta may acronym yun. Tapos ang ibig sabihin nun, ayun nga, it relates to the Christian faith. Fish. So kapag nakita ng mga early Christians yung symbol ng fish, alam nila na panali. Yan. Safe ako mag-practice ng faith ko kasi papanali ko pala doon. Ituto ko dun Tagal gusto mo na Radio Veritas pero hindi ko narinig yun Pero natuto kay Romar. Igis. Tsaka formal pala ako, former youth catechist sa Global Telephone Manage. So medyo nagturo ko ng faith sa mga bata. Speaking of film, nabanggit mo kanina, bilang isang mass communication student, automatic gagawa ka ng film kahit na pa journalism ka, communication major, or broadcasting, automatic gagawa ka ng film. Meron ka bang paboritong film na nagawa mo ng college? Lahat ng ginawa ko paborito ko. Ano yung kadalasang role mo? Writer? Director? Director. Kasi meron kami radio organization doon sa PNM dati. Ayan, so usually kasi kapag radio org kayo lang din naman nun kayo yung director, ito yung voice actor minsan. So yun, minsan ako naging director. Tapos ayun, gumawa rin kami na isang short film, kasi ako rin yung nag-live. Tungkol naman siya sa Valentine's episode ng radio organization namin. Tapos isa sa mga di ko makakalimutan noon college, gumawa kami ng radio drama about horror siya kasi malapit na yung Halloween. Tapos nag-investigate kami ng horror stories sa campus namin. Tapos ang pinag-usapan namin doon, meron kami in-interview na nakita talaga siya. Sabi niya dito sa may nagturo siya ng isang specific floor, specific room. Tapos nakita namin yun, kasi ako dati yung naniniwala ako, medyo naniniwala ako, pero wala akong masyadong so yung araw na yun, bakit kami sa specific room na yun, specific room kakalit na pagto, mga alas na sila sa kwarto kasi maliit siya and maliwanag yung room na yun, pagtapak mo sa loob, sobrang lakas ng pressure. Ramdam mo yung atmosphere pagka. Siguro mga 4 kami pumasok doon. Isa yung naramdaman namin, sumakat yung ulo namin, hindi kami makatagal. Siguro ako, kasi sila yung unang pumasok tapos nagreklamo siya, sabi nila, sakit sa ulo. Tapos nung lumabas sila, sabi ko, sumukan ko pumasok ako, naramdaman mo, gagi. Ikaw lang mag-isa? Hindi, nasa may pin ko yung mga kasama ko. Pumasok ako sa loob. Parang ako, sobrang lakas ng pressure, sakit sa ulo. Siguro tawagal ako mga
6-7 seconds. Ano siya? Classroom siya? Classroom siya? Pinagkaklasehan talaga siya during regular days. Pero nung oras na yun, wala nagkakasa sa room na yun. Sabi nga nila yung minsan kapag stressful yung lugar, makakatuwa yung pressure kapag walang tao doon. May nakapagsabi sa Tsaka akin. tsaka kasi parang hinahamon namin eh. Sige ako, totoo nga. Ganun kayo? Pasok ako. Parang, ganun. Hindi, patak. Tapos hindi talaga, hindi mo magpapaliwanag na ano, kung bakit nangyari yung ganun na. Tapos, siguro after ko siya tiisan ilang mga seconds, di ko talaga kaya. So, bakbang ako. Pagkahakbang ko sa labas ng pinto, nawala. So, yun. Siguro, sige. Totoo nga siguro siya. Tapos, sabi pa nung nakakita, parang babaeng dito na. Babaeng? Hindi yung babaeng mamalagi sa room na yun. Sabi na nakakita. So, Anong ginagawa sa kanya? Anong ginagawa sa kanya? Anong ginagawa niya? Wala lang. yung babae din. Hindi yung nakakita. Anong ginagawa niya kapag nakikita niya na-encounter? Pero minsan pumingit daw siya, tapos nagdalas na siya. Hinantay niya. Yung pala yung pakaramdam ko na gano'n. Pag gusto Interact. mag-interact ng element sa sa'yo na negative way. Pero as Christians, di naman tayo naniniwala sa multo, di ba? Multo? Pero iba yung- Naniniwala tayo sa spirits. Pero Iba yung definition natin ng mundo. Kasi meron tayong Christians kasi ba naniniwala na meron tayong kaluluwa. Oo. Kapag napatay tayo, dalawa lang yung pupunta na either sa purgatory or diretso sa langit. Hindi ka agad diretso sa impyerno kasi ano ka na, di-judge ka na. medyo malalim na yung usapan natin. Pero ayun. Sige, may kwento sana ako about horror. Pero sige, ba muna yung sa'yo? Yun na naman. Tapos yung ibang mga multo na kinatulad ano sila, parang hindi sila totoong kaluluwa ng tao. Kumbaga, evil spirits sila na nagmamanifest, ginagaya yung mga kaluluwa ng mga tao para Inure. Yun, para speaking of horror naman, tsaka yung tinatanong ko kanina kay Romar, dati nung high school, nung college kami, meron kaming ginawang film about siya sa akin. Yung sa akin naman, about siya sa passion, at tsaka kung paano ma-overcome yung social anxiety. Kasi sa college, na-diagnose ako ng social anxiety. Tapos, ayun, doon ko na-discover yung passion ko sa college kasi una kong naging major, hindi pala naging major, una kong naging course sa sa aeronautics, sa aeroplano. So habang nandun ako sa aeroplano, nandun ako sa mga aeronautics class. Hindi, pero meron din namang aeroplano dun sa namin, sa school na yun. Pero habang nandun ako sa aeronautics class, hindi ko makita yung sarili ko na nagtatrabaho sa isang aeroplano. Lagi kong hinahanap yung reporting, lagi kong hinahanap magsusulat kami ng mga essays. Tapos dun ko napagtanto about 6 months na pagkatapos ng isang semester namin na hindi ko gusto. Gusto ko maging broadcasting student, gusto ko maging mass communication, gusto ko magsalita, gusto ko magsulat. Tapos ayun, dun ako nalipat sa pagiging mass communication student. At dun basically tungkol yung film na ginawa ko nung college. Tapos yung kalaban naman namin nun, isa siyang horror film na yung metaphor niya is about press freedom. Na ayun, sobrang galing lang kasi nagawa nilang ipagbuklod yung horror tsaka press freedom. Tapos yun yung first place, tapos kami naman naging third place. Tapos yung tanong kanina kay Romar, ano yung kadalasang nagiging role mo sa mga films? Sabi niya kanina, director. Ganun din yung naging role ko doon, director tapos writer. And yun, sa kabutihang palad, nagwagi kami ng best screenplay tapos best director. Sobrang worth it lang bilang isang college student na manalo ng ganun kasi lahat kami sobrang passionate namin. Shout out Kyle doon sa videographer namin na hindi ng best editing. Nagka-cutting classes pa kami para na makagawa ng film kasi nung may one time pa nga na kailangan ko atang mag-quiz sa isang minor subject, pero at that time meron din kaming schedule na shooting sa Intramuros, malapit lang sa Maynila pa rin. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi syempre quiz yun, pwede mong bumagsak pag hindi ako naka-attend. Tapos, shooting, pag wala naman silang director, hindi nila alam yung gagawin kasi nga yung ako din yung nagsulat, syempre ako rin yung kailangan mag-direct doon. Isa ako sa mga kailangan mag-direct, isa ako sa mga kailangan. So yun, mas hindi kong gumawa ng film. Nagkataon lang talaga na nagkaroon ng pandemic.
Kaya hindi ako, parang pagkakatanda ko babagsak na yata ako sa subject na yun, kaso lang nagkaroon kami ng pandemic, so ayun, nakaraos kami, naging tres, pasado. Pero yung sobrang worth it lang, yung mga ganong klaseng kwento kapag college ka, pagka sa studio, gumagawa ng video ba? Non-historic naman na college. Kasi nakarasan yung pandemic. Anyway, yun. Palalim na nga yung ano, Kape. Yung kape. tapos paggabi na. So palalim na doon yung mga questions. First question ko, kailan ba kasi transition from students, high school students, to college students, kasi yung working persons. So, kailan mo kaya na-realize na ano, parang adult na ako, pumasok na ako sa stage ng adult. Sa akin, hindi ko siya naramdaman kaagad nung pagkakuha ko ng first job ko. Kasi bago ako mapunta sa radyo, nag-TV muna ako. Nung mga panahon na yun, hindi ko pa siya ramdam na adult na ako. Naramdaman ko siya nung pagpasok ko talaga dito sa Radyo Veritas. Kasi at that time, parang na-burnout ako sa una kong trabaho, nagpahinga ako. Tapos, isa ako dun sa mga, sa klase namin, isa ako dun sa mga walang work. So, tinatanong ko dun sa isang kaklase, uy, tayo na lang ba yung walang work? Nakaka-conscious siya. Tapos doon ko na-realize na pumapasok na kami sa isang panibagong chapter ng buhay. Meron ng mga responsibilities. Kailangan mo na magtrabaho, kailangan mo na magbayad ng bills. Ayun. Doon ko nalaman, doon ko na-realize na adult na ako pagpasok ko dito sa second job ko. Kasi, ayun, gaya sinabi ko, dumami yung responsibilities, nagpalit ka ng mga prioridad sa buhay. Tsaka hindi mo na basta-basta pwedeng gawin yung mga ginagawa mo nang hindi iniisip yung consequences ng mga taong nasa paligid mo. Hindi katulad dati na pwede kang gumawa ng desisyon, pwede kang mag-experiment kasi nandun ka pa lang sa stage ng buhay mo na yun. Pero ngayon ito na talaga siya. Kasi ba parang sa Ngayon, recorded lahat ng pagkakamali mo. Even yung time na parang tatawag ka lang na gap year sa resume, yung hindi ka magtrabaho, tumambay ka muna para magpahinga. May question nila naman ng ano yun, di ba? Ng HR kapag nag-apply ka ulit. Ikaw, kailan mo na-realize na adult ka na? sa akin yung realization recently lang yung nakatuwa nga ako sa shift tapos na-realize ko na doon nakipag-usap ka sila so parang mga advocates namin sa station nakipag-usap sa amin kaya nakipagtawanan ako then na-realize ko ito yung mga bagay na ano na hindi ko kayang gawin dati kasi kailangan mo nakasama kailangan mo ng nanay kailangan pagpupunta ako sa kapag mag-enroll, kailangan mo ng adult supervision, ganyan. Nung college, wala tao sa hindi siya kasama ka pa eh. Pero yung mentality kasi no, nadala ko siya nung hanggang sa college, ganyan. Hindi ako confident kumakat ng mga requirements na wala akong kasama. Actually, same. Tapos, na-realize ko siya one day na ano, parang kaya gawin yung more self-payment niya. Parang hindi ko kaya makipag-interact sa mga professional na ano, yung dami na galing ng team. Pero parang naisip ko, in a way, proud ako sa sarili ko kasi layo na pala ng narating ko in terms of ano in terms of self-growth. Ayan, ganyan. Wala ko yung example financial kasi wala pa tayo. In terms of self-growth, ayan. Baga, adult ko din sinasabi ko yung mentally sa mentally sa mindset. Saka kasi siya sabi ng ayos na mas more independent ka na compared dun sa level na independence ng college level. Ganyan. So dito kasi sabi ka rin dyan kanina no more room for mistakes or more mistakes. Kung magkamali ka man dapat tama mo agad kasi hindi na ganun kalaki yung time na meron ka para pumawi. So yun. Nabasa ko nga sa Facebook, sabi nila, masyado ka ng matanda para magkamali. Pero ano ba yun? Paano ko ba sasabihin? Masyado ka ng matanda para magkamali, pero hindi ka pa masyadong matanda to start over. Oo, ewan ko, baka baliktad. Tama ba? Hindi ko lang matandaan pero basta ganoon. So sobrang inspiring ng mood na yun. Parang masyado ka matanda para magkamali pero hindi ka pa
Hindi, parang sinasabi nila ata, Kapag nahanap namin yung quote na yun, iyan na, post na. masyado ka pa yatang bata para magmadali. Ah, Masyado ka pang bata para magkamali. Pero masyado ka nang matanda para gawin yung mga mistakes na nagawa mo na in the past. masyadong pang bata para magmadali, pero hindi ka masyadong matanda. Hindi, masyado ka pang bata para magmadali. Alam ko na, masyado ka nang matanda para magmadali, pero masyado ka pang bata. Feel ko ibang ano yun. Ibang, anyway, ayun. Ikaw, may follow-up question ko ba dun? Hindi, natawa lang ako dun sa kanina, yung sinasabi mo yung paglalakad ng mga requirements. Doon mo talaga marirealize na adult ka na eh. Naglalakad ka ng NBI, ng SSS, PhilHealth. Yun, ang kulit lang. Dati kung hindi ko maisama yung nanay ko nun, tropa. Naghanap ako ng tropa. Ganun din sa akin, hindi ako pwede maglakad ng papeles na mag-isa, kailangan may kasama ako. Parang nakaya kasi pumila ng ano. Isip mo ano, bata lang naman ako eh. Oo, actually hanggang ngayon hindi ko pa rin minsan napaprocess na adult na ako. May mga times na yung mga celebrities na bago sa TV, malalaman ko 19 years old. Nasanay ako dati ng mga celebrities mas matanda sa akin. Ganon. Tapos kahit sa mga hobbies ko outside of broadcasting. For example, basketball, sa pag-gym, nasanay ako na yung coach ko mas matanda sa akin. Tapos magugulat na lang ako na, kasi 25 na ako, magugulat ako yung coach ko 22 years old, tapos mas magaling sa akin. Ang kulit na isipin na adult ka na. Sobrang ibang level ng chapter. Parang Sobrang simula ibang, ng 2014. Parang baby din pa naman. Para sa mga 2014. 2014. Sa akin, 2020. 2012. Parang may yung pa naman. Sa amin mga ano. Sa akin, pakiramdam ko simula 2020, pare-pareho na lang yung nangyayari. Pare-pareho na lang yung nangyayari. Pero ngayon, 2020, sobrang dami nangyayari. Sobrang daming plot twist ngayon sa politics, di ba? Ano pa? Sa ekonomiya. Social cycles na hindi nasosolusyonan kasi ano, in the long run, tinatanggap natin siya. So, siguro, for the meantime, kinikritan na siya sa akin. Pero, yung Filipino culture kasi natin, madaling makalimutan. Tapos, Kasi siyang patawad. Tsaka, yung iba kasi sa mga older generations, masyado na lang ginaglorify yung resilience. tanong ako, sa tingin mo, saan kaya nagmumula yung saan kaya nagmula yung problem na yung corruption sa Pilipinas? Root of corruption, siguro, Kasi di ba sobrang lalaki ng ninanakos, trillions na pinag-usapan natin dito. Pero hindi pa rin ganun na sa ngayon, hindi pa rin ganun kalaki yung reaction ng bayan ng Pilipinas. yung overall corruption, siguro nagsisimula pa lang Saka siya. yung attitude towards sa komentary kanina, tingin mo ano yung cause naman. Corruption. Root cause ng corruption, siguro nagsimula pa lang siya nung yung attitude natin towards corruption. Nagsimula pa lang siya siguro panahon ng mga Kastila. Kasi for context kasi, wait lang. Okay. Parang sa for context kasi yung mga nangyari mga companies. Kung merong kahit hindi naman sulat ng corruption, yung attitude nila doon, di ba takot-takot na action agad sila, mag-react agad sila. Tapos yung mga, kunyari, kung Japanese ka, tapos na-issue ka sa corruption, sobrang laking kahihiyan yun sa pangalan mo, sa dignidad mo. So, magre-resign ka siya kapag mag-apologize ka sa ibang isa. Pero dito sa atin, ibang iba yung attitude. Yung ano kayo, Siguro nagugas siya sa pagkakaroon natin ng colonial mindset. Sobrang tagal nating under ng mga Kastila, sobrang tagal nating inabuso ng mga Hapon. Tapos siguro naging innate na sa ating mga Pilipino yung pagkakaroon na pagiging pagko-coexist sa corruption, na araw-araw natin siya nakikita, na wala tayong power na labanan siya talaga bilang, kung hindi ko sinasabing as a whole country, bilang isang tao lang, kumbaga isang solong tao ka lang, parang masyadong malaki, masyadong malawak kasi isang buong sistema na siya na yun nga nagra-run over the past century na. And yun, siguro yun yung overall na siguro point na sinasabi ko. pareho sa akin. Sa Colonial akin, mindset. naging kultura na siya. Yung corruption, kaya yung attitude sa towards corruption. Hindi naman kami psychologist.
sociologist, ganyan. So, observation namin. Sa akin din kasi, inisip ko, may relation ka yung pagiging alipin natin ng 300 years plus sa mga Kastila, tapos 40 years sa mga Americans, tapos sa Americans pa pala. may relation kaya yun sa attitude na nabuo natin towards abuse, hindi lang corruption, abuse. Ganyan. Kasi siguro, monitor natin yun, tingin nila sa mga Europeans, sa mga Westerners, na sobrang makapangyarihan. Tapos sila matutulog lang din yan. Kasi yun yung mindset na parang pinapagsakamdan ng mananakot. So yung tingin natutunan nila. So natutunan rin nila na na tatapos dito, ganyan. Tapos sa Diyos na lang, ganyan. Kumbaga, paghintay ng Savior, no, ng mga bayani na magliligtas sa kanila, hindi maging, kumbaga, hindi sila yung nagiging, hindi sila nag-initiate ng solution kasi nag-aantay nga sila ng kung sino yung magiging spark, ganyan. Pero yung maganda naman sa kultura natin, napatunayan natin sa EDSA Power Revolution na kaya natin magkaisa. Kaya nating labanan yung corruption bilang isang buong bansa, bilang isang buong Naging nation. devil's advocate din ako. Bakit? Kasi para sa akin, yung maganda yung people power, yung people kahit sa people power, pero in a way kasi parang kailangan mo ng yung par bago tayo umilos as a whole. Oo, actually, yun nga. Kumbaga, meron tayong magiging tolerant tayo as much as we can sa corruption, sa abuse, hanggang sa hindi tayo napulog. Kumbaga kasi Kailangan mo natin kung hindi magiging huli ang lahat, tayo Oo, yun nga. kapag may maliit na issue pala ng corruption, sige, hindi ba ako galit? Yung lang. Isa rin sa natutunan ko dati nung college ako sa communication. Kasi yung kultura natin na individualistic. Hanggat hindi tayo, hanggat hindi tayo naapektuhan directly ng isang bagay. Hanggat hindi tayo naapektuhan directly ng isang bagay, hindi tayo kikilos. Tapos makikita natin siya sa, siguro, yun nga, katulad binabagit namin kanina panahon pa ng mga Espanyol. Ayun, hanggat di tayo naapektuhan, hindi tayo kumikilos. Ngayon lang kasi lately, yung September 21, sobrang nagising yung mga Pilipino sa klase ng corruption, systemic corruption na nararanasan natin. Tsaka hindi kasi sorry to cut. Sige lang. Yun din kasi yung dahilang ba't di nagtagumpay yung mga silang ng revolution kasi Kapampangan ako, ganyan, ba't ako support sa Tagalog? Nasa kikiti tayo, pero Tagalog kayo, Kapampangan kami. Ang susuportahan naming general, yung Kapampangan, ganyan. Kapitenyo si Aguinaldo, taga-Tondo si Bonifacio, ganyan. So, kapalig sa akin yung magdalog sa Kapatiwak, dalawang faction ng Pilipinas. Hindi naman kailang, ano ba yung sabihin ko, hindi naman masama yung maging proud ka sa lugar mo, di ba? Pero yung mga ganyan kasi, pag consequence, yung sa magsasuffer or maapektuhan yung buong nation, syempre kailangan nung mag-isip sa overall na yun, consequence ng gagawin mo decision. Tsaka nagiging toxic na rin lalo na ngayon. Hindi nga nagising na yung mga kabataan sa toxic na proud Filipino mindset. Kapag may singer sa ibang bansa na nanalo, proud Filipino, ano yan? Kapag may kahit 1% lang ng 0.8% lang ng dugo Pilipino, i-aangkin agad natin. Kasi para lang marilin tayo, kasi nga naging mababa tayo, naging tayo ng panahon ng NC. Para lang kasi yung mga ilang moments na umaangat tayo sa mga dayupan, naging number 1 tayo. Kaya kahit gano'n yung application ng kababayan natin, inaangkin natin para lang masabi natin sa part na to, sa time na to, naging mas mataas kami sa inyo. Okay? Siguro sa akin, yun dati sa akin, proud Filipino mindset na first things. Sabi ka sa mga boomers, makikall out ka naman nagulod sa ating boomers. Sensya na mga kapanan. Siguro mga generations na hindi lumaki sa ganitong klase ng environment na may social media na mas maraming awareness. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng mga generations, tayo pinaka-educated no?
So far, no. Tayo yung pinaka-educated. So far. Tayo may pinakamalaking pagtingin sa politika, sa ano pa ba? Social issues. Social issue. Abuse, power, sa mga Ekonomiya ba? gender equality. Gender. Sa ekonomiya ba, tingin mo? Ekonomiya. Oo. Siguro personal perspective, economic status ko, ganyan. Kunyari ako, paano ako magiging financially free sa mga magulang ko, ganyan. Paano ako magiging mas independent, ganyan. Saan ako, investment, ganyan. Saan ako mag-invest? Saan ko i-invest yung pera ko? Kasi, yung mga older generations, gusto yung breadwinner mindset. Kapag ikaw yung nakakatapos, kapag ikaw yung kaya magtrabaho, hindi lang yung sarili mo susuportahan mo, kundi pati yung buong pamilya mo. O kaya minsan pati pa yung mga pamangkin mo, ganyan, mga pinsan mo. Meron ka bang naisip na parang pag nagkaroon ako ng anak, pag nagkaroon ako ng pamilya, gusto ko lumaki sila sa ganitong klase ng filosofiya, ganitong klase ng mindset, o meron tuturo sa kanilang ganito, meron ka bang ganito? Oo, lahat ng naranasan ko hindi maganda. So, for example, ano ba? Bakit kasi freedom to explore siguro. Kung ano yung gusto kong subukan sa buhay, kung ano yung, for example, sport na gusto ko dati archery. Archery? Saka Sira yun Soccer? Seryoso? Sa akin naman, pag nagkaroon ako ng anak no, hindi wala pang nasa 25 pa lang. Pero sa akin, iniisip ko pag nagkaroon ako ng anak, lagi kong sinasabi sa sarili ko, tutulungan ko ng martial arts, hindi kaya enroll ko sa isang martial arts school. Kasi sobrang laki ng disiplinang natutunan sa martial arts. Siyempre, physically given na yun. Sobrang daming physical benefits. Pero yung sa akin kasi, nabibigyan ka ng disiplina. Tapos, yung mindset mo towards hardship mababago. Kaya kapag nandun ka na sa mga day-to-day na tasks, parang pakiramdam mo, dali na lang. Kasi nakaranas ka na ng matinding mental pressure, na-forge ka na. Wala tayong ilaw. Parang na muna kami. Okay? See you again next. Mag-extra pa tayo ulit. Kasi nag-shoot na kasi kami ng extra bago pa lang namin gawin to. So, To make sure. maraming salamat sa pagsama sa aming first episode ng podcast, and hopefully samahan nyo kami sa mga future episodes pa. Kung meron kayong mga comments, recommendations, reactions sa mga pinag-usapan natin ngayong episode na ito, pwede kayong mag-message, mag-comments, and tulungan nyo kami mag-discuss ng mga bagay na mahalaga para sa inyo socially. Ayun, sama-sama natin pagpulutan ng aral ng usapan natin. Maraming salamat sa pakikinig at maraming salamat sa pagsama, partner. Ako si Kuya Romar. Ako si John at stay tuned for more episodes. Sumainyo. Katotohanan. Solid na na. Solid no extra na yun ah. Tapos in-adopt ng Veritas.